Supentro sa pagpapalago ng ekonomiya at ng alyansa ng Pilipinas at Amerika ang bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at US President Joe Biden sa White House. Pinangako ni Biden sa Pilipinas ang anyay ironclad defense sa gitna ng isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Humarap din si Pangulong Marcos sa ilang pagpupulong na may kinalaman sa negosyo, agrikultura at iba pang industriya. Sinalubong naman ang kilos protesta ang ilang aktibidad ng Pangulo sa Washington, D.C. Live mula sa Amerika, may unang balita. Ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, Maris, Susan, bago mag-alas 3 ng hapon dito sa Washington, D.C., bago mag-alas 3 sa madaling araw dyan sa Pilipinas, ay dumating si Pangulong Bongbong Marcos sa White House kasama si First Lady Luis Araneta Marcos at personal silang sinalubong ni US President Joe Biden at si US First Lady Jill Biden. Sa kanyang welcome statement, sinabi ni Biden na magpapadala siya ng isang Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas. Bahagi ito ng mga kasundo at mga pledges na iuwi ng Pangulo sa kanyang 4 na araw na official working visit dito sa Washington, D.C. Pinagtibay din ni Pangulong Biden ang pangakong ipagtatanggol ang Pilipinas sa gitna ng tensyong kinakaharap ng bansa sa South China Sea. Together, we're deepening our economic cooperation, which is going to continue to be, but I think it's mutually beneficial. And we're going to announce that, we're going to announce today that I'm sending a first-of-its-kind presidential trade and investment mission to the Philippines. We talked about that very briefly. The United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines military modernization. Sa kanya namang tugon, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos na may detalye ang mga paraan ng pagpapalakas sa alyansa ng Pilipinas at Amerika sa pagharap ng bagong ekonomiya pagkatapos ng pandemic. Natural lang din anya na tumakbo ang Pilipinas sa nag-iisa nating treaty partner sa gitna ng kinakaharap na tensyon sa ating rehiyon. It's only natural that for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world to strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and Asia-Pacific and Indo-Pacific region. Samantala, bago ang bilateral meeting kaninang umaga, ilang pulong na ang dinaluhan ng Pangulo kasama ang ilang mga negosyante at miyembro ng kanyang gabinete. Nakapulong ng Pangulo ang NuScale Power Corporation na nagpahayag ng interes na mag-invest sa nuclear power system sa bansa. Malaking tulong daw ito ayon sa Pangulo sa ating kinakaharap na kakulangan sa supply ng enerhiya na nagdudulot ng mga banta ng malawakang brownout. Samantala, ang Agriculture Secretary ng Amerika na si Thomas Vilsack at si Pangulong Marcos na siya ring tumatayong Agriculture Secretary ng Pilipinas, nagkasundo na bumuo ng ministerial team para magtulungan sa larangan ng agricultural research at pagsusuro ng biotechnology sa bansa. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng isang kumpanya ng Ayala Group of Companies at ng kumpanyang Zero Motorcycle ng California para sa pagtatayo ng kauna-unahang pagawaan ng mga electronic motorcycle sa bansa. Kasabay niyan, sinalubong naman ng kilos protesta ang mga aktibidad ng Pangulo dito sa Washington, D.C. Sa White House, nagtipon ng ilang grupo para ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagpupulong na tinawag nilang tila pagbebenta raw ng Pilipinas. Nagkaroon din ng kilos protesta sa isang hotel kung saan naman ginanap ang pagtitipon ng Filipino community kasama ng Pangulo. Sa kanyang talumpati sa pagharap sa Filipino community, nagpasalamat ang Pangulo sa kanila dahil sa anyay magaling na ginagawa nila sa iba't ibang mga bansa na tila nagsisilbi sila mga ambassador kung kaya't napakaganda ng imahe ng mga Pilipino sa buong mundo. Bilang kapalit, nangako ng Pangulo na balang araw daw ay sana'y magretiro sila sa Pilipinas at maranasan ang mas maayos na pamamahala ng kanyang administrasyon. At yan, Igan, Marie, Susan, ang latest mula dito sa Washington, D.C. Balik muna sa inyo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button.
Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.